Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, this is a timeless reading po, just so you know. And this is for the next 48 hours since mapanood ninyo ito. So, pwedeng mag-resonate sa inyo yung mga mensahe, pwedeng hindi. So, just take as it resonates po. So, we have Queen of Pentacles. Napakaganda. Kasi yung comfort na sinasabi na to, this is financial comfort. No? This is financial comfort kasi si Queen of Pentacles is an energy of abundance and prosperity. Kaya merong blessings kayong paparating, merong swerte na paparating sa inyo rito pagdating sa inyong kaperahang aspeto. No? At maaring may mga financial blessings na dadating or pwede rin naman or pwede mga financial financial opportunities na maghahatid sa inyo ng financial comfort, freedom, abundance, prosperity, or pwedeng cold cash, ang pwedeng dumating sa inyo rito. Kaya, napakaganda, napakaswerte ninyo pagdating sa pera. We have Nine of Cups. Wow, this is a time for happiness and joy. Blessings, maraming biyaya ang paparating sa inyo. Yung nine cups na to will be filled with different kinds of blessings na ibibigay sa inyo ng universe. And this is wish fulfillment energy din, Leo. Kaya maaari na meron kayong mga wishes na ibibigay na sa inyo. May mga wishes na kayo that are coming to fruition around this time. No? So, good luck sa'yo. Napakaswerte ninyo. Magiging masayang-masaya kayo. No? Kasi, ito yung mga minimithi ninyo. Mangyayari na ang mga minimithi ninyo. Or maaaring mangyari na yung mga minimithi ninyo. We have Four of Cups. This is negative energy. May lungkot, may boredom, may indifference. Parang nabwisit, ang pakiramdam ng iba sa inyo rito. But you know what? This is going to sabotage, this two beautiful energies. Kaya as much as possible, kung itong, parang lungkot, frustration, mayroon kayo rito mga hindi nagustuhan, dissatisfaction sa buhay or sa mga nangyari sa buhay ninyo or towards someone, kung ano man ang naramdaman ninyo rito na low vibe, low vibration energy. Sana i-turn around ninyo yan, turn it around at gawin ninyong positibo para hindi ninyo masabotage ang energies na to. Kasi this can stand in between you and your success, your blessings, 'di ba? Your happiness, your joy, makakasagabal 'yan. Dito sa swerte ninyo sa pera, makakasagabal 'yan. It can sabotage these beautiful energies. Kaya sana, wag ninyo tong alagaan, kapag nakaramdam na kayo ng low vibe na to, dissatisfied kayo, na-frustrate kayo, i-cambio nyo agad, yung nararamdaman ninyo yan, palitan ninyo agad-agad ng positive attitude, positive energy, positive thoughts and feelings para hindi ninyo yan para hindi kayo, tawag dito, you're not going to get in your way, kumbaga. Kasi palapit na to sa inyo nandito na to sa horizon ninyo. But if you are feeling down, if you're feeling visit, bad trip, pwedeng hindi ito mangyari. 'Di ba? Pwedeng hindi ito kasi malakas ito na nararamdaman ninyo. Pang ito kung baga sa sunog, pang-apula ito ng sunog, kung baga. Ito yung sunog, maaapulahin niya, kaya imbes na lalapit ito sa inyo, hindi na ito lalapit. Kasi ito na yung yung negativity na, kung baga, matatalo niya yan. Kaya, ayan, always think positive, always project positivity. So, by the way, Leo, maraming salamat for being here, At salamat sa pag-subscribe. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Thank you. So, we have learning experience. Ayan, marami kayong natutunan na sa buhay or pwedeng yung mga pangyayari pa ngayon na dadating sa buhay ninyo is going to be a learning experience din sa inyo. So, pwedeng meron talaga kayong
mga pangyayari sa buhay na may encounter ninyo sa ngayon that is going to give you lessons, that's going to give you more wisdom, yung ganon ba, no? Kaya ano ito, it's going to give you uh, um, um, a taste of more kaalaman, no? More wisdom. Kaya ano 'yan, sige lang mag-ipon lang kayo. Mag-ipon lang kayo ng lessons, mag-ipon lang kayo ng wisdom, mag-ipon lang kayo ng marami pang experiences sa buhay kasi in the near future or in your future journey, diyan ninyo 'yan magagamit, diyan ninyo 'yan mai-apply, no? We have self-acceptance. Wow, natutuwa, no? Yung angel na to. Maaring ganito ang mararamdaman ninyo. Kasi siguro, there is a part of you na hindi pa ninyo natatanggap. There is a part of you na hindi mo pa siya ma-accept sa sarili mo na meron kang ganon or ganun ka, ganun ugali mo, ganun yung pagkatao mo, or kung ano pa, baka mayroon kang talent, skills, or gifts na hindi mo matanggap-tanggap kasi parang ayaw mo nun, 'di ba? Hindi ka confident about it or nasa shy ka na meron kang ganun, 'di ba? Kaya hindi mo natatanggap pa 'yan, sarili mo ng buong-buo in the past. Pero ngayon parang eto natutuwa na siya, yung mukha niya maganda na ang aura. Kaya pwede, no, na ngayon magbabago na din yung energy mo. Yung perception mo, pwedeng magbago na din at matatanggap mo na din ang kung ano ang tunay na kulay mo, kung ano ang tunay na pagkatao mo. You are going to start to accept na for who you really are. You're going to embrace the entire you, kumbaga, no? So, good luck sa'yo. What else? We have angelic protection. Ayan. So, napakaganda, napaka-blessed ninyo, Dio. Siguro lagi kayo nagdadasal, no? For protection sa universe, sa mga spirit guides niyo, sa mga angels niyo. And ito si Archangel Michael ito no? Si Archangel Michael is the archangel na parang siya yung leader, no, ng army of angels. Siya yung pinakabida, 'di ba? Siya yung boss, siya yung big boss, kumbaga general siya, ganon, ng mga angels. At nandito siya nagpaparamdam sa'yo, no, na nandito ako, pinoprotektahan kita, ginagabayan kita, ginagwardyahan kaya wala kang dapat na ikatakot, wala kang dapat na ipag-alala. Kasi nandito siya, binabalot ka niya lagi ng kanyang blue sapphire sword of light, to protect you from any harm, to protect you from any kind of negativity, no? Siguro, ang iba sa inyo siguro, nagdadasal lagi kayo kay Archangel Michael, no? So, tingnan natin kung ano pang mga kaganapan. If you are interested po na mag-join sa channel membership, may join button po sa baba. No? I-click nyo lang po yan. At salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads po. Thank you for doing that, for your support, and saka sa mga nagdo-donate. So, light in the unexpected. Ayan. So, parang meron ditong kaganapan sa buhay ninyo. May mga experiences kayo dito na hindi ninyo sukat akalain, na meron kayong matututunan. Hindi ninyo sukat akalain na may silver lining, no, ang sitwasyon na ito. Kasi baka this is something na medyo siguro troublesome na sitwasyon, hindi masyadong paborable sa inyo ang nangyayari, siguro may ganon. Pero, meron ka makukuha, no, out of that na maganda. Merong magandang epekto sa'yo, yung ganon. So, what does your soul say? Yan. So, baka kailangan ninyo na mag-tune in sa sarili ninyo, mag-tune in sa soul ninyo. Kasi baka meron kayong plano, no, sa buhay, meron kayong iniisip na gusto ninyong direction na tahakin, but siguro you are not sure about it, no? Maybe hindi pa kayo sigurado sa gagawin ninyo. Maybe hindi kayo sigurado sa move na nagagawin ninyo. Kaya pwede siguro na ito, tawag dito, pwede na
kailangan ninyo na pakinggan kung ano man ang sasabihin ng soul ninyo, 'di ba? So, you may need to to do some kind of pagninilay-nilay, no? So that you can tune in to yourself, no? You can listen to your soul, 'di ba? Para magabayan ka, no? Because your soul knows kung ano din yung best para sa'yo. So, we have external validation. Ayan. So, siguro, Leo, um, parang hindi kayo siguro masyadong nagtitiwala sa sarili ninyo, hindi kayo masyadong nagtitiwala sa inyong mga kakayanan, sa inyong mga talento, sa mga gifts ninyo, sa mga skills ninyo. Kasi parang siguro kapag may gagawin kayo or may ginagawa kayo, parang naghihintay siguro kayo or maybe you are seeking for external validation. Naghahanap kayo ng tao or naghihintay siguro kayo, nag-e-expect kayo ng someone na makakapagsabi sa'yo na, oo, magaling ka, 'di ba? Oo, matalino ka. Oo, ano ka, skilled ka, the best ka, talented ka, yung mga ganon. But you know what? It will just frustrate you just in case, 'di ba? Walang magsasabi sa iyo ng ganon. Kasi you can't expect everyone, 'di ba, na mag-compliment sa iyo. Kasi ganon ang tao, 'di ba? Lalo-lalo na ngayon marami napakataas ng competition sa paligid natin, 'di ba? At ang iba hirap na magpuri, hirap na mag-compliment, 'di ba? Kahit nakikita nilang magaling, kahit nakikita nilang talented, pero hindi wala kang maririnig, no, na nagpupuri or nagko-compliment, 'di ba? Kaya sa sarili mo alam mo no? You know na magaling ka. Alam mo ang sarili mo, kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung anong talento mo, skills mo, and gifts mo. So you don't need to expect from other people to validate kung ano ang meron ka, kung ano yung gaano ka kagaling. Because you are magaling. You know within yourself na magaling ka. You're talented, you are amazing, 'di ba? You are capable of succeeding, you are capable of doing whatever it is that you want to do. No? Kasi ano tayo, gifted tayo, we're all blessed, no? With gifts, we're all blessed with talents and skills and skills, 'di ba? Kaya hindi mo na kailangan yan, external validation, because you know in yourself. At saka ikaw lang ang mas nakakakilala sa sarili mo. 'Di ba? Higit kanino man, 'di ba? Tayo lang ang nakakakilala sa sarili natin. Alam natin kung ano ang meron tayo, alam natin kung anong kakayanan natin. Kaya wag ka nang maghanap ng external validation because you know na magaling ka. Alam mo na yun, wag mo nang pagdudahan. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.